Apat na abogado yung directly involved. Sila yung naghahanda ng affidavit para doon sa mga gagamitin na maninira kay Secretary Ralph Recto. So yung apat na abogado, papatawag natin. They belong to one law office. Mga hawak na mga statements, sworn statements. Statements lang, so wala akong pirma. Ng mga nangyari po ng 2025 pa, 2023, ano pong tingin nyo? Di lalong madadagdagan yung lalakas yung kaso na meron pala talaga naging kwentuhan na ganun. Gumawa pala talaga ng ebidensya. At yun na magiging punto ng pagtatanong doon sa apat na abogado who belongs to one law office in Ortigas. Ayan na. Inisay ko na sa inyo. Ang pagkakaintindi, yung nahuli na human trafficking, yun yung isusubo, dadalhin kay E.S. Ralph Recto. Kaya naging honey trap yung kwento eh. Ang thinking, ipapadala yon at makakakagat si E.S. Hindi ganun. Eto, kumuha sila ng mga tao para gumawa ng kwento at magbigay ng false testimony against E.S. Ralph Recto. Yun yung nangyari. Sabi niyo po malakas ang ebidensya. Kung sakali po nga naman patanagan, kung kayang from legal perspective, ang magiging kaso kung sakali naman. Marami yan. May obstruction of justice, di ba? Tapos yung pag-encourage mo ng false testimony. So, iba-iba na yan. Blackmailing, kung ano pa man, di ba? O dinitingnan nga natin yung angulo ng human trafficking dahil baka may abuse dun sa mga tao na to na alam natin na yung personality na nakuha natin ay known na nagdadala ng mga babae na para doon sa iba't ibang mga personalidad din. So, may kaso, madaling mag-file ng kaso, marami. Yung ebidensya naman, nandiyan dyan. Sabi nyo nga, malakas. Kasi lakas ni Superman, yung ebidensya. Simple lang naman, meron lang ako dalawang tanong na gusto itanong sa kanila. Kung ayaw nilang pumunta, sagutin na rin lang nila sa social media o sa interview. Number one, directed to Congressman Jing Paras. Are you categorically denying na nag-usap kayo nitong alias Ken na to? Nag-usap ba kayo o hindi? Yun lang. Pangalawa, kay Congressman Libiste, ang dami niya ng pinost sa social media, pati mga private na text na yung pinost niya. Are you categorically denying na inutusan mo or nag-usap kayo ni Congressman Jing Paras para sa plano to? Yung dalawang tanong lang na yun. I want answers to that questions. And from that, we can proceed already saying na wala silang kinalaman o may kinalaman sila. Kay Congressman Jing Paras, are you also, pangatlo na natanong to, no? Dapat dalawa lang, pangatlong tanong ko na, totoo ba o hindi na tinawagan mo yung alias Ken kahapon? At bakit mo tinatawagan yung supposed to be person of interest dito sa usapin na to? Kahapon si alias Ken. Yesterday. Pinakita namin sa telepono ni alias Ken mismo because you have to remember na yung telepono niya is an evidence of ongoing investigation.